Si Mang Berto ay mabait. Siya ay masipag. Tumutulong siya sa mga kapitbahay. Lahat ay iginagalang siya. Pero may isang problema si Mang Berto. May kakaiba siyang katangian. Ang kanyang hininga ay nakakamatay. Hindi sa totoong parawan siyempre. Pero parang ganun na nga. Kapag nagsalita si Mang Berto, lahat ay nagtatakip ng ilong. Kahit mga ipis at langaw ayaw sa kanya, lahat ay umiiwas sa kanyang hininga. Maraming kuwento tungkol sa hininga ni Mang Berto. May nagsabing kaya raw nitong patuyuin ang halaman. May nagbiro pa na kaya nitong magpabaliktad ng manok. Siyempre, hindi naman totoo ang mga yun. Pero dahil sa mga kuwento, lalong kinatakutan ang hininga ni Mang Berto. Kawawa naman si Mang Berto. Gusto niyang makipagkwentuhan. Gusto niyang tumawa ng malakas. Pero paano? Pati siya, naamoy ang sarili niyang hininga. Sa kabila ng kanyang problema, hindi nagbago si Mang Berto. Siya pa rin ang matulunging kapitbahay. Siya pa rin ang nagbubuhat ng mabibigat. Kapag may sunog, si Mang Berto ang unang tumatakbo. Ang kanyang hininga na lang ang firefighter. Biro ng mga kapitbahay, ngumingiti lang si Mang Berto. Masakit man isipin, sanay na siya. Alam niyang mabait pa rin ang mga tao sa kanya. Isang araw nagpunta si Mang Berto sa palengke. Bumibili siya ng isda nang may narinig siyang bulungan. Kawawa naman si Mang Berto, sabi ng isang ale. Ang baho ng hininga niya. Baka may sakit siya sa ngipin. Biglang napatigil si Mang Berto. Sakit sa ngipin. Ngayon lang niya naisip yon. Simula noon, iba't ibang paraan ang sinubukan ni Mang Berto. Pumunta siya sa botika. Bumili siya ng kung ano-anong gamot. Nagpunta rin siya sa dentista. Pinatanggal niya ang mga sirang ngipin. Pinasemento niya ang mga butas. Sinunod niya lahat ng payo ng dentista. Mag-toothbrush 3 beses sa isang araw. Gumamit ng floss. Magmumog ng mouthwash. Ilang linggo ang lumipas. Unti-unting nagbago ang buhay ni Mang Berto. Ang dating kinatatakutang hininga wala na. Ngayon, kayang-kaya na niyang ngumiti ng malapad. Kayang-kaya na niyang makipag-usap ng malapitan. At kayang-kaya na niyang huminga ng malalim nang hindi inaalala ang iba. Dumating ang fiesta ng barangay. Masaya ang lahat. Lalo na si Mang Berto. Sa wakas, makakasali na siya sa kasyahan ng walang inaalala. Nakipag-inuman siya sa mga kumpare. Nakipagkantahan siya sa mga kumare. At sa program ng gabi, si Mang Berto ang naging bida. Kinilala siya dahil sa kanyang kabaitan. At higit sa lahat, dahil sa kanyang bagong hininga. The end.